So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, another update na naman tayo tungkol dito kay Mayor Alice Go. So, this video is from Kasalukuyan page. Viral to Ewan ko kung totoo to. Panoorin lang natin tapos yun. Kayo na lang bahalang humusga. Nonood lang tayo. So, ang video ito ay from Kasalukuyan page. Meron to pamagat na Mayor Alice Go ng agaw ng lupa sa Tarlac? Question mark. Siya ay posibleng pure Chinese ayon sa senador. Yan, parang narinig na natin yan yung baka pure Chinese siya, no? So, ito lang talagang nang agaw ng lupa. Curious ako. So, tignan natin kung ano yung sasabihin ni Kasalukuyan page dito. So, bibigyan lang natin doon ng reaction, ano? So, yan, bago natin simulan, Kasalukuyan page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, makagawin panang China. So again, ang title ng video nito, Mayor Alice Guo ng agaw ng lupa sa Tarlac. Siya ay posibleng pure Chinese ayon sa senador. So like, comment, share, subscribe, start. Registration. So ayun guys, no, huling-huli na lumulusot pa. Yan ang sabi ng mga Nako. Pilipino at mga netizens patungkol dito kay Mayor Alice Go ng Banban Tarlac, no? Alice Go. Patungkol dito sa mga na-raid na pogo. Isang napakalaking kasinungalingan di umano, ayon sa mga mambabatas, ang pagpanggap ng pagiging Pilipino ni Mayor Alice Go, no? Dahil sa lumalabas Nako. na investigasyon, ang mga dokumento ay Parang nagkikwento lang eh. Kay Alice Guo, no? I think AI to. Bakit something iba yung pagkakasabi niya? Ng Alex Guo, no? nagpapatunay Or tao to. na posibleng pure Chinese si Mayor Go ng Banban Tarlac. Hindi ba't nakakapangilabot ang ganitong eksena at balita para sa ating mga Pilipino? May mga taong pumupunta dito para pasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng Pogo. At hindi Nako. maayos ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakapera siya eh. Nauna nang naibalita Oo, di ba? Nakapirma siya. Yan yung ano talaga kung bakit. Siyempre, magdududa tayo. Nakapirma ka eh. Di ba? Itatanggi mo tapos nakapirma ka, ano yun, ninakaw yung pirma mo. Pero ano na siguro kung sinabi niya na ninakaw yung pirma niya, doon iimbestigahan sino nagnakaw or totoo ba talaga ninakaw. Pero yung ikaw mismo yung pumirma. Di ba? Dapat ano yun eh, sampalin niya yun ng facts kung sakaling false yun, di ba? False claim or false accusation. Dapat sampalin niya ng facts para matapos na. Kaso hindi niya nasampal ng facts eh. Di ba? ni Senator Rubin Gatchalian, no, na posibleng totoo ng magulang ay pure Chinese. Unang-una na dyan, no, yung kanyang magulang na nagngangalang Wenny Lin. Sa pangalan at Nako. apelido pa lang niya ay talagang malalaman mo na Chinese talaga siya. At yung mukha Actually, suspected pa lang naman itong si Wen Yelin na Chinese, sabi ni Senator Win Gatchalian. Ano lang siya, analysis pa lang siya. So, yeah. niya Correct. ay hindi nalalayo kay Alice Gu. Isa pa sa tinitingnang anggulo, no, ng mga senador dahil itong si Wenny Lin ay isa sa mga board of directors ng mga business ni Mayor Alice Gu, no. Lumalabas din sa investigasyon, no, na ang tatay ni Mayor Alice Gu ay si Jian Zhong Gu na kung saan ito ay isang owner ng ng business at makikita mo na talagang kasapi ito sa mga business ni Mayor Alice Gu. Talagang hindi mo Tama. siya maikakaila na mga magulang ni Mayor Alice dahil sa kanyang apelido at sa pangalan pa lamang talagang Chinese na maituturo. Actually, ano siya eh, ang duda ng mga tao, nagmula doon sa itong si Wen Yelin at itong si Zhang Zonggu. Zonggu, parang Zonggu ng ilong lang eh. Ilonggo, Zonggu. So, itong si Zhang Zonggu at itong si Wen Yelin, 170 times silang labas-pasok dito sa bansa, men. Tapos magkasama sila. 'Di ba? Some kind siguro pinapakilala nila na baka business partner lang yan ni Papa or business partner lang yan ng ama ni Senator Alice, ni Mayor Alice, 'di ba? Pero okay, malalaman lang din naman natin yan if ever na ano bang dapat gawin diyan, guys? I-DNA ba si Win Yilin at saka si tawag diyan, si Mayor Alice ko para malaman kung yan ba talaga yung nanay. Ang tanong lang, kung pupunta ba si Win Yili dyan? Ring. At ito naman si Mayor Alice Gu, no? Kung titignan natin ang kanilang mga company ay iisa lamang, no? Talagang konektado ito sa dalawang tao. Lahat sila late registration. Nako. Dalawa, yung kanilang date of marriage, mali-mali. Yung kay Alice at Nako. kay Sheila, October 14 na 1982. Kay Seaman and Wesley, January 21, 1987. So lumalabas, no, na nagsisinungaling talaga tong si Mayor Alice Gu, no? Tinatago niya para
Actually, hindi pa naman napatunayan na nagsisinungaling talaga siya. Yun lang talagang ano min eh, yung problema dito kay Mayor Alice Go. Yun nga, hindi niya sinasampal ng facts yung mga accusation sa kanya. Kaya yung tao, nagdududa or up until now, parang naguguluhan ba na, ano ba talaga? Di ba? Tuloy. dapat takpan. Yung mga konektado rin, kung saan siya konektadong business, katulad ng Pogo, dahil sa ating pagsisiyasat ay may nabasa tayo, no, na isang Ano post yan? ng isang tao na kung saan ay papakita natin dito sa video kung ano ang nakasulat sa naturang post. Sa Facebook post na ito ni Pera Lucas, no, Okay, disclaimer lang, post lang ito. Hindi natin alam kung totoo ba to or hindi. Ano? So this was posted May 19. So tignan lang natin guys, maki-usyoso lang tayo dito. Kayo na lang bahalang umusga kung totoo ba to or hindi. Ano? May pangalan naman, so you can search that name para ma-check nyo rin talaga kung totoo nga ba tong post na to or may mga basis din ba siya. Kasi di din natin alam to kung ginagamit lang ba to para siraan si Mayor Alice Go or totoo nga ba talaga to. So ang ano lang talaga natin dito, panonoorin lang natin and then panonoorin lang natin. Chismoso tayo eh. ito ang nakasulat sa kanyang post, no, basahin natin. May long post addressed to Mayor Alice Go. Isa ako sa masaya nung nanalo ka as mayor dahil babae ako. Alam ko mas Yun. mahusay mamuno ang mga kababaihan. Pero sa likod ng Grabe no na ano ko sa isa ako sa masaya nung manalo ka as mayor dahil babae ako. Actually ako guys nung manalo yung mayor namin dahil lalaki siya, hindi naman ako masaya. Talaga. pagkapanalo mo ay di makakaila na may pogo kang itinayo sa likod mismo ng munisipyo. Walang Nako. nagrereklamo sa pamamahala mo sa Bamban, pero sa likod ng magandang ginagawa mo ay may krimen na nangyayari mismo sa bakuran mo. Alam na natin, Yun lang. ang mga Pilipino kung anong hiwaga ang bumabalot sa pogo. Ito ay malaking sindikato at malaking kita dahil may mga nabibiktima. Isa ako sa nagbabantay sa mga kaganapan sa Bamban, pati ang mga involvement mo sa lupa. Nang may lupa, napilit niyong pinapalayas ang mga tunay na may-ari. Nako, ito yon. Ito yung isa sa pinaka I think accusations to eh. Sana may mga ano to min eh, supporting documents. Supported documents na makakapagpatunay talaga na totoo to kasi post pa lang din naman to eh. So tuloy. Kasabwat ang leader na katutubo na sina Oscar Rivera at Oscar Dizon. Bilang May isang pangalan mayor, pa. alam mong hindi ka pwedeng makialam sa lupang nasa loob ng CADT o 25, lalo na may tunay Okay. na may-ari, katutubo man o kapwa o Pilipino. Ito ay illegal dahil may kapitan na nagtatanggol sa kanyang nasasakupan. Anong ginagawa mo? Nagkutsabahan kayo ng mga tutamong lider na katutubo. Nag-file sila ng reklamo sa sanggunian mo. Sa madaling salita, hindi dumaan sa tamang proseso dahil lang sa isang pagsanungat ng isang kapitan sa kagustuhan nyo ng pang-aagaw ng lupa, ng may lupa. Ito ay inyong sinuspinde ng 180 days. Grabe. Totoo ba to? Ilang months ba yung 180 days? 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12, 18. 3, 6, 9, 12, 15, 18. So 6 months. Talaga ba? Totoo ba to men? Sinuspindi ng 180 days or 6 months. Bakit? Hindi makatao, hindi dumaan sa tamang proseso at mga kampon mo sa SB, ginawa nila ang pag-uutos mo kahit hindi nabigyan ng due process. Nakabantay ang Mga 4 months pala yung 180 days, 4 months to 5. Something like that. UPACC sa mga nangyayari hindi maganda sa nasasakupan mo. Mayora lahat ng ayaw ko ay agawan ng lupa. Ang mga mahihirap ng kapwa ko Pilipino. Babalik sa inyo ang mga ginagawa nyo. Bilog ang mundo. Diyon, hinihintay ng sambayanang Pilipino ang suspension mo. Managot Nako. dapat lahat ng lumabag sa batas. This serve as a warning to all elected public officials. Land grabbing is a crime. Issue Orchids Farm. So ayan nga pala yung post na nakita natin. Land grabbing. So, parang siya, lumabas yung issue na patungkol sa land grabbing. Orchids Farm. Talaga ba? Totoo ba to men? Sana may ipakita dito na some kind supporting documents or makapagpatunay na totoo talaga to kasi post lang din naman to eh. Di natin masasabi kung totoo ba talaga yan. Habang nananaliksik tayo about dito kay Mayor Alice Go. Pero ang post na yan ay hindi pa beripikado kung legit ba talaga na nangyari yan. So pwede nyong puntahan yung Facebook account at basahin, no, dahil marami na rin ang nagsashare sa post na ito. So may mga dokumento pa, no, na nakalagay sa post na yan, no, talaga. Ba't ang bilis? So ito yon. The assigned MLGOO in this municipality is instructed to issue a certification as to actual commencement of serving the suspension of respondent
and to supervise the proper turnover of office of responsibilities of the respondent to the first ranking barangay kagawad San Vicente Bamban Tarlac in order not to hamper the delivery of basic service of the public. So ordered, signed 4th March. March? Bago pa to. Talaga ba? May papel eh. May seal ba? Hinanap yung seal Yang eh. pwede niyong basahin at pag-aaralan Alice kung ano Elgo. nga ba ang nangyayari noon sa lupa na pinag-aagawan, no? Dahil sa Ala. angking yaman at questionableng mga ari-arian nito, ay maging si Risa Hontiveros, si Senator Risa Hontiveros, ay hindi sang-ayon, no, sa mga ari-arian na kanyang pagmamayari, no? At naniniwala siya na sa illegal ito nagmula. Mga 10 Nako. SALN ay Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayong ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? malaking disparity po. Kahit Nako. paglampas mo dun sa parang time warp na yung Mm. unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang Sino bang nag-post nun? Yung victim mismo or concerned citizen? Diba? I'm wondering. mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, ang laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po Mm. nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor sa o protector ng mga pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Ito pa yung sasakyan, no? Sobrang ganda nito, men. McLaren. I think 17 million nata yung price niyan. Grabe. Ano pala siya? Mahilig siya sa mga cars. Okay. So, si Mayor Goho, yung Sporty sinasabi ba? ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po, na tinatawag na SALN. Year Ano? later, 2023. Ano ho yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo, biglang lumaki. From 2022 at up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang. Ostentatious lifestyle. Grabe yung simpleng tao tapos may chopper. Sana all. Ngunit may mga 100 o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon yung McLaren na ayon sa kanya ay Naku. pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng kanyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang Grabe yung hindi maalala yung nagpahiram ng McLaren. Ano pala yan, kunyari, pumunta ka lang dun sa, may McLaren. Uy, hiramin ko to. Hiramin ko lang to. Imposible namang manghiram ka nang hindi mo talaga kakilala yung tao, di ba? Sobrang mahal niyan, hindi mo maalala or hindi mo man lang kinilala yung may-ari niyan. Malamang kilala ka niyan, kaya ka pinahiram, di ba? Napaka-imposible naman. Pinahiram or sa'yo talaga yan. Yun lang naman eh. Ang gulo-gulo din ng ngayon ay officially nasa kanyang pagmamayari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay at hindi talaga mabura Tama nga naman. yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo. Lahat sila late registration. So ayun So, ayun lang naman from Kasalukuyan PH. So, kung gusto niyo mapanood yung original video link in the description box below. So, panoorin niyo yung video yan. So, kayo na lang bahalang humusga guys. Tapos, syempre, bago niyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino AC. So, yeah. Again, kayo na lang yung bahalang humusga kung totoo nga ba yun or hindi. Kasi some kind concerned netizen lang ata yun or siya yung biktima. Yung nag-post patungkol nga doon about sa
land grabbing, ano. Grabe yun. Tapos, ewan ko kung totoo din ba yun na meron pa talagang sinuspindi ng 180 days. Grabe yun, sobrang big accusations yun, or kawawa naman if ever na totoo talaga yun. So, kayo ba guys, do you think totoo ba to? Naniniwala ba kayo dito? May nag-post naman may mga pictures din siyang pinapakita. May papel din. So, yun, comment down below if ano yung masasabi nyo dito. If ever na, halimbawa, totoo to at kayo yung isa sa, nanakawan, or na land grab yung lupa nyo. Comment your opinion down below para malaman din namin you can share it to us if ever kayo yung victim kung totoo man to, para ipin comment natin. So, para maging aware din yung mga kababayan natin. Ever lang naman. Kung mali naman, edi pamalian nyo din ang post na to or yung video to para naman malaman ng iba, di ba? So, baka mamaya tignan natin to. Nanonood lang naman tayo eh. So, yun. Busy Mayor Alice Go. Ang dami na talaga nangyayari sa buhay niya, men. Or ang dami talagang mga revelation eh. Actually, yung mga ganitong issue kasi, men, lumalabas ito kung kailan, tawag dyan, nahaharap sa isang malaking kontrobersya ang isang politiko. Di ba ganun naman yun? If ever na halimbawa ganyan, napag-uusapan ka, lalabas at lalabas din talaga yung mga issue patungkol sa'yo, yung mga baho mo or yung kung ano-ano pa man. Yun nga lang, may other side din to, pwede din siyang gamitin ng kalaban niya or pwede din siyang gamitin para mas lalo pa siyang masiraan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, itong gantong post, hindi natin alam kung totoo nga ba to or tawag siya. Hindi, I mean, kung totoo ba to or meron lang gumawa ng post na to para lang talaga siraan siya. So, sana may mga mag-comment din or makapag-prove na totoo ba to or hindi para malaman din natin paulit-ulit. Grabe. Every time talaga na mapag-uusapan yung niya, yung McLaren at yung niya helicopter. Tatawa ako every time kasi grabe, piruin mo yung simpleng tao ka lang, may chopper, may McLaren ka, may dosena kang sasakyan. Grabe, sana all, di ba? Tapos ang mamahal pa ng mga sinusuot mo, mga damit mo. Baboy yan lang yung business mo, di ba? Grabe. Natawa ako doon sa sa McLaren na hindi na kilala yung hindi alam yung pangalan ng hiniraman. Grabe yun 17 million yung car tapos hindi mo kilala yung hiniraman mo. Siguro naman, or siguro dahil mayor siya, kaya may nagpahiram sa kanya. Pwede din yun. Pero grabe yung hindi mo malaman eh. Kasi kung if ever may mangyari sa sasakyan yan, ikaw yung magiging liable or babayaran mo siya if ever na totoong hiram yun, di ba? Kaya need mo talagang malaman kung ano yung pangalan ng tao yun. Dapat nga, tawag dyan, kaibiganin mo pa yun ng todo para lang pahiramin pahiramin ka. 'Di ba? Tapos yung chopper installment, 'di ba? Ang gulo-gulo. So yun lang naman guys, kayo anong masasabi niyo dito? Comment down below again, Kasalukuyan PH Filipino IC. So kayo na lang bahalang humusga sa video ito. So like, comment, share, subscribe. Filipino IC.